Jeremias, Kabanata 52. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari sa Huda at 11 taong naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Hamutal, anak ni Jeremias ng Libna. Tulad ng masamang ginawa ni Jehoiakim, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagalit si Yahweh sa Jerusalem at sa Huda, kaya sila'y itinakwil niya. At si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babilonia. Noong ikasiyam na taon ng kanyang paghahari, ikasampung araw ng ikasampung buwan, sumalakay sa Jerusalem ang buong hukbo ni Haring Nebukadnezar ng Babilonia. Kinubkob nila iyon at nagtayo sila ng mga toreng bantayan sa palibot. Ang pagkubkob ay tumagal hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias. Noong ikasiyam na araw ng ika-4 na buwan ng taong iyon, nagkaroon ng matinding taggutom sa lungsod. Walang makain ng mga mamamayan. Nang makita ito ni Haring Zedekias, gumawa sila ng butas sa pader ng lungsod at tumakas ng gabing iyon kasama ang mga sundalo. Dumaan sila sa pintuang bayan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng hari. Nakatakas sila patungong Araba kahit napapaligiran ng mga hukbo ng Babilonia ang buong lungsod. Ngunit hinabol ng hukbo ng Babilonia ang hari at inabutan si Zedekias sa kapatagan ng Jericho. Nagkawatak-watak ang kanyang mga kasama at iniwan siya. Binihag ang hari at dinala sa hari ng Babilonia na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Doon siya hinatulan. Pinatay ng hari ng Babilonia ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan niya. Pinatay rin sa Ribla ang lahat ng pinuno ng Huda. Pagkatapos, dinukit ng hari ang mga mata ni Zedekias, ginapos, dinala sa Babilonia at ibinilanggo hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Noong ikasampung araw ng ika-5 buwan, ng ika-11 na taon ng paghahari ni Nebukadnezar sa Babilonia, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng mga bahay doon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay iginuho ng mga sundalo ng Babilonia sa pangunguna ng kapitan ng mga bantay. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonia at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit, iniwan niya ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. Siniran nilang lahat ang mga haliging tanso sa templo ni Yahweh, pati ang tuntungan at ang malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat-dagatang tanso, at dinala nila sa Babilonia ang mga tinunaw na tanso. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting, mangkok, kutsara at lahat ng sisidlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga kopa, apuyan, mangkok, palayok, kandelero, kutsara at tasang yari sa ginto at pilak. Hindi na makayang timbangin ang tanso ng 2 haligi ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tuntungan at ng 12 hugis bakang tuntungan. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Ang isa sa mga haligi, 8 metro ang taas at 5.5 metro ang bilog. Walang laman ang loob nito, ngunit 4 na daliri ang kapal ng tanso niyon. Ito'y may kapitel na tanso rin, 2.5 metro ang taas. May palamuti itong parang lambat at mga prutas na granada sa palibot. Ang lahat ng ito'y yari sa tanso. Ang isa pang haligi na may mga palamuti ring granada ay kahawig ng unang haligi. May 96 na lahat ang palamuting granada na nakikita, ngunit 100 lahat ang nagawa na makikita sa buong palibot. Kinuha ng kapitan ng mga bantay ang punong paring si Serayas
at si Zepanias ang pangalawang pari, pati ang 3 pinuno sa templo. Kumuha rin siya sa lungsod ng isang pinuno na mamamahala sa mga mandirigma. 7 lalaki sa konseho ng hari na naroon pa sa lungsod, isang kalihim ng kapitan at siyang nagsasanay sa mga tao para sa pakikitigma, at may 60 lalaking naroon pa rin. Sila'y dinala ni Nebuzaradan sa harapan ng hari ng Babylonia sa Ribla na nasa lupain ng Hamat. Sila'y ipinahampas ng hari ng Babylonia, saka ipinapatay. Gayon naging bihag at inalis sa sariling lupain ang taga-Huda. Ito ang bilang ng mga taga-Huda na dinalang bihag sa Babylonia ni Nebuchadnezzar noong 7 taon ng kanyang paghahari, 3,023. Noong 12 taon ng kanyang paghahari, 832 mula sa Jerusalem. Noong 23 taon ng kanyang paghahari, 745 na dinalang bihag ni Nebuzaradan. Lahat-lahat ay 4,600 katao. Noong 25 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakim ng Huda, pumalit na hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ito kay Haring Jehoiakim ng Huda at pinalabas siya sa bilangguan. Pinakitaan ng kagandahang loob at binigyan pa ng katungkulang mas mataas kaysa mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya't hinubad na ni Jehoiakim ang kanyang damit bilanggo at namuhay sa kalinga ng hari sa natirang mga taon ng kanyang buhay. Araw-araw, ang kanyang pangangailangan ay ipinibigay ng hari ng Babylonia habang siya'y nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.